Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin for today's video, Sara Duterte nakahanap ng katapat kay Risa Ontiveros. Ayan guys, napakainit na naman ng balita, di ba? Binlag lang natin kahapon, ngayon may bago na naman. Actually kahapon pa to, nagpatutsada na naman itong si Sara Duterte. Kasi in-interview ang sabi niya, hindi na lang niya nire-respeto itong si Franz Castro ng party list at itong si Senator Risa Ontiveros. So dahil nga dito sa bangayan nilang ito, di ba? So ang nag-ugat nito, di ba guys, na-vlog na rin natin 'yon. Dahil doon sa COA report na nakakuha ng kopya itong si Franz Castro na nakakita doon ng 125 million na confidential fund. So dahil doon nagsimula ng bakbakan yan, di ba? Nung sa hearing, nakaporma itong si Franz Castro dahil nag-walkout si Inday Sara at tinigil ni Sandro Marcos sa meeting para hindi na mabusisi o may tanong dito sa 125 million. Subalit, pagkatapos nun guys, pagdating sa Senado, hindi na nakalusot itong si Inday Sara dahil hindi pumayag itong si Risa Ontiveros na hindi bubusisihin at itong si Coco Pimentel. So dahil doon nagpatuloy. Pero napansin natin itong si Sara Duterte na may personal na. Yung kanyang mga banat na may personal na. Hindi na sa issue, nililis niya na ang issue. Kaya nga sabi ni Risa Ontiveros, sagutin mo na lang ang paliwanag mo, patutsada ka pa ng patutsada dyan eh. Hindi ko naman kailangan ng respeto mo. Di ba? Kung wala kang respeto sa mga kasama mo sa gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, irespeto mo na lang ang pera ng kaban ng bayan o ang mga taxpayers money natin lahat. So tama naman siya, di ba? Kasi pera natin yan eh. Dapat alam natin kung saan napupunta at saan dadalhin yan. Yun lang naman ang concern ni at itong si Sara Duterte nakahanap ng katapat dito kay Risa Ontiveros. Siguro akala niya walang papalag sa kanya. Di ba guys, kung maalala nyo, nung mainit yung issue, di ba, nung kay Gloria Macapagal-Arroyo, pinatalsik siya sa pwesto bilang senior deputy speaker sa Kamara. Pagkatapos nun, itong si Sara Duterte nag-resign, di ba? Sa lakas at tinawag na tambaluslos itong si Martin Romualdez. So anong ginawa ni Martin Romualdez? Wala, tahimik lang. Bakit kaya sa tahimik? Siguro dahil may tinatago rin na bulok, baka sa kakapatid kapag nag-rest back siya, lalabas yan guys, di ba? Yan ang nangyayari dyan. At kung maalala niyo itong si Sara Duterte, di ba, sa Davao, sila yung hari doon guys. Dynasty yun. Duterte dynasty sa Davao. Di ba? Naging mayor siya dyan. At naging viral din yung nanuntok siya ng sheriff, di ba? Naalala niyo yan? Nanuntok siya ng sheriff. Kababayan niyang tao. Isang mayor siya, di ba? So, sa Davao kasi walang makapalag sa kanila dahil nga dynasty sila dyan. Sa ngayon, yung kapatid niya si Pilong nga tayo dyan. Mayor, yung isa naman congressman. So sila lang din, sila may-ari ng Davao. Pero pagdating sa Davao, siguro pwede. Pero pagdating sa national issue, sa Senado, kahit marami siyang kakampi, kagaya ni Bong Revilla, sila Bongo, di ba? Sila Jinggoy Estrada, Bato, kahit hindi yan sumisita o bumubusisi kay BP Sara sa budget na 2.3 at sa confidential fund, tahimik sila eh, di ba? Tahimik sila, wala tayong naririnig sa kanila. Yes boss lang sila ng yes boss. So kahit hindi yan, kahit marami sila, kasi 24 ang senador natin guys, dadalawa lang nagsasalita. Coco Pimentel at Risa Ontiveros. Yung iba wala na. Wala na, ayaw nilang galawin to si Sara. Talagang ang tingin nila talaga napakataas. Although vice president siya, pero mandato nila na sila yung representative natin, mga taong bayan. Kaya natin sila binoto para sa check and balance. So kung hindi nila bubusisihin yan, yung budget, di ba? Kung hindi nila itatanong saan gagastos yun at ano pa ang kanilang plano,
eh wala na yon, wala na check and balance. Hindi rin maganda na walang nagbubusisi. Kaya saludo tayo ngayon kila Coco Pimentel sa Senado at Risa Ontiveros at sa HAC party list na si Franz Castro, sila Raul Manuel at itong si isa Gabriela, itong si Brosas, Arlene Brosas, guys. Sinasabi nila na itong mga to ay NPA daw. Sinasabi nila ito ay mga terorista. So, yun ang black propaganda nila. Kasi kung talagang terorista yan at mga NPA, ba't hindi nyo sila sampaan ng kaso, di ba? At bakit hindi nyo natanggalin sa Kongreso? Kagaya ng ginawa kay Tebes, di ba? Diniklarang terorista na patanggal bilang congressman. Pwede naman yung galiwan niya kung napatunayan nila at kung mapapatunayan nila. Pero wala naman silang magagawa, di ba? Saka nakakitang NPA, terorista, guys. Gumagawa ng batas sa Kongreso at sa Senado. Di ba? Common sense lang eh. Ayaw natin sa NPA, mga terorista. Kaya sabi ko, kung may personal silang ganong kaso, sila Franz Castro, yung mga makabayan black na yan, isama na natin si Risa Ontiveros. Kung mga NPA yan, sampain nila ng kaso, tanggalin na yan para hindi na gumawa ng batas. Kaso wala silang prueba, kaya hindi nila napapatanggal. So ibig sabihin, black propaganda lang yung mga ganyan. Para yung tao maniwala lang na yung mga ito, mga terorista, mga NPA, makakaliwa, di ba? So hindi nila kayang patunayan eh. Dahil may korte naman tayo, may husgado naman tayo. Demandan nyo na lang para matanggal. Wala tayong pakialam doon sa kanila. Ang pinapakialaman natin yung kaban ng bayan. Di ba? Kaya sa ngayon, sila yung tumatayo bilang representative ng taong bayan. Sila lang ang bumibusisi eh. Sa Kongreso, guys, 307 ang congressman. 3 lang ang bumibusisi. Nasaan ang 304 na congressman? Yes, boss lang sila. Di ba? Kanino ang interest nito? Sa taong bayan, sa taxpayer? O sa gumagastos ng kaban ng bayan na hindi natin alam kung saan nila dinadala. So, di ba? Napakaano lang naman eh. Sagutin mo lang yung tanong na kung saan dinala VP Sara yung 125 million na hinahanap nila Franz Castro, nagaling din naman sa COA, hindi invento at hindi paninira. So, narito guys, panoorin natin ang rest back. Itong si Senator Ontiveros na ngayon tumatayong representative ng taong bayan para busisiin ang piso man yan, 2 piso, 10 piso mahalaga dahil pinaghirapan natin ito. So, ito na. Pasok, Senator Risa. Respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. So guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga ang tapang niya. No? Hindi kaya ni VP Sara to guys. Magiging tinik ito ni VP Sara. Kaya kahit anong gawin niya, kahit anong sabihin niya, may rest back kagad to. Ang maganda lang, syempre, ang sabi nga niya, di ba? Hindi mo kailangan ng respeto mo. Respetuhin mo na lang yung taong bayan. Di ba? Kasi pera nga natin yan, pinaghirapan yan eh. Kung ikaw ay isang janitor, na punas ng sahig ng banyo, kung ikaw ay security guard, alos wala kang tulog sa kakabantay mo, sa binabantayan mo, di ba, kung ano man yan. Kung ikaw ay OFW, na pagod ka na, hindi mo kasama ang pamilya mo sa Pilipinas, nagpapakatulong ka dyan. Di ba, habang malayo ka, nakakatulong ka sa gobyerno, nakakabayad ka ng tax. Di ba, mga teachers natin, di ba? So, yung mga factory worker, mga construction worker na bilad sa araw, bigat na bigat sa kanilang trabaho, nangingitim na, namamaltos na ang paa tsaka sa kamay, sa sobrang pagod, init, at sa mga nag-opisina, gigising na maaga, lalo na dito sa Metro Manila, di ba? Pagdating mo ng office, para ka nang sumabak sa gera, sa sobrang stress na wala kang masakyan. Di ba? Pero nagbabayad ka ng tax mo pagdating ng Quincenas o
o katapusan man kung kailan binabayaran ng withholding tax. Kayo mga nag-aangkas, di ba? Yung mga nag-grab dyan, joyride, lahat kayo, pag nagpakarga ka ng gas, di ba? May binabayaran ka dyan na excise tax, VAT tax, di ba? So, yung mga tambay dyan na bumibili ng alak lang, kahit tambay ka, nakaka-contribute ka sa gobyerno, bumili ka ng alak na sigarilyo mo, di ba? May tax yan, nagbayad ka rin sa gobyerno. So, lahat tayo may contribution. Kaya po napakahalaga nito na yung budget natin, ultimong 5 piso, di ba? 2 piso, 10 piso. Importante, may report ng mga leader na ating sinasabing na kagalang-galang daw, na hindi naman alam kung saan dinala at hindi pinapaliwanag. So, dapat maging vigilant po tayo dito dahil pera po natin to. Hindi biro maghanap buhay, di ba? Hindi biro makaltasan. Kahit ayaw mo, okay lang kasi obligasyon mo yan sa gobyerno. Kaya ito, wag na tigilan to, call out na natin ng call out para kumalat po sa mga kababayan natin na pinagpaguran natin lahat. Kailangan pag-ingatan at dapat masinop mismo, lalo na yung presidente at vice president na yung pinakamataas at pangalawang mataas na ating leader sa bansa na sana maging lead by example sila. Di ba? Huwag silang umiwas sa tanong, huwag silang umiwas sa issue. Sagutin mo na lang, Madam Inday Sara Duterte. Right, so hanggang dito na lang po. Thank you very much.